Kapag nagre-regalo siya sa akin, nagpapadeliver siya ng parcel sa bahay tas COD. Bayaran na lang daw niya ako kapag nakaluwag-luwag na siya. Hanggang sa napansin ko na hindi na girlfriend ang turing niya sa akin, kundi nanay na sugar mommy niya. Dati nung nanliligaw siya sa akin, siya yung laging gumagastos, bigay doon, bigay dito. Sagot niya yung every luho ko, cravings ko, at ang sabi pa nga ng mga friends ko, talagang maswerte ako sa kanya kasi spoiled nga daw ako pagdating sa kanya. At nung 1 year na siyang nanliligaw ay sinagot ko na rin. Pero after nun ay nagbago siya. First month pa lang namin together ay sinalubong na ako ng mga banta ng babaeng niloko niya. Na after kong malaman yun ay hiniwalayan ko na agad siya. Pero pumunta siya sa bahay at nagmamakaawa sa akin kaya pumayag rin ako at nagkabalikan kami. Sa second month namin together ay nagulat ako dahil napost ako sa Facebook dahil sa utang na hindi ko raw binabayaran. Kaya chinat ko yung nagpost sa akin at ang sabi niya, sabi daw ng boyfriend ko, ako raw yung magbabayad ng utang ko sa kanya sa halagang 350 pesos. Kinumpronta ko yung boyfriend ko at ang sabi niya sa akin nung sinusuyo niya raw ako last month, yung pinamasahe niya, pinambili niya ng pagkain na binigay niya sa akin ay inutang niya lang pala. Grabe ang galit ko nun pero pinatawad ko pa rin siya. Hanggang sa umabot kami ng 7 months pero never na siyang gumastos at puro ako na lang. Pero hinahayaan ko yun kasi naiintindihan ko yung sitwasyon nila at alam ko na kailangan niya ako. At nung nag first anniversary kami ay for the first time inaya niya akong kumain. Hindi naman ako nag-request ng mamahaling kainan, sa fast food lang kami kumain. At ang pagkakaalam ko ay siya yung magbabayad. Kasi ayun ang usapan namin na kung sino yung magyaya, siya yung taya. At dahil nga puro ako na lang sa loob ng isang taon ay excited ako. Umorder ako ng mga gusto ko at nung nasa cashier na kami ay nagulat ako nang sabihin niya sa akin na bayaran ko na raw. Muntika na akong hindi makauwi kasi 700 lang yung dala ko. Dahil pag dala ko yung buong pera ko ay nagagastusan lang ako. Kaya ang pera ko lang talaga nun ay pamasahe lang pa uwi. At nung nasa kanto na ako namin ay hindi na ako nakapag-trek at naglakad na lang din ako. Hanggang sa nabasa ko yung chat niya na salamat sa treat. Doon ay nakipaghiwalay ako. Hanggang sa nagmakaawa siya ulit at unti-unti ring nagbago ang ugali niya. Umabot sa point na tinadyakan niya ako sa mukha ng nakasapatos. Na yung sapatos pa na yun ay binili ko sa kanya. Umabot din kami sa point na pinapakuha niya sa akin yung mga grocery sa bahay. Dahil mag-isa lang naman ako sa bahay, ang kalahati ng grocery sa bahay ay sa kanya napupunta. Na ultimo pati bigas sa bahay namin. Pati mga school supplies ng kapatid niya ay sa akin niya rin hinihingi. At pag di ako pumayag sa gusto niya ay sinasaktan niya ako. Kung ano-ano yung pinapabili niya sa akin, pen shop na damit, sapatos na mamahalin, na pati ang bigay ng papa ko sa akin ay kinukuha niya. At pag nagre-regalo siya sa akin ay pera ko rin ang ginagamit niya. Magpapadeliver siya sa bahay ng parcel tapos COD at bayaran niya na lang daw kapag nakaluwag-luwag siya. Tinry ko rin sabihin sa kanya na magtrabaho pero binubugbog niya lang ako. Hanggang sa napansin ko na parang hindi na ako girlfriend, na parang nanay na niya, na sugar mommy niya na rin ako. Kaya last September, almost 2 years relationship namin ay nakipaghiwalay ako sa kanya. Dahil nalaman ko rin na may nililigawan siyang babae na pera ko pa yung ginagamit niya. At doon ay hindi na ako pumayag, na karma na lang ang bahala sa kanya. Lahat ng pambubugbog na ginawa niya, mga pasako ay kinuhanan ko ng picture. Nilabas ko yon sa mga kamag-anak niya, nagulat sa mga nalaman sa kanya. Sirang-sira siya noon at ang buong kamag-anakan niya hindi siya kinampihan. Nablotter ko rin siya para sa oras na saktan niya ako ulit ay huhulihin na siya. At dahil nagmamakaawa ang lola niya sa akin na wag kong ipakulong ay naawa naman ako at hinayaan ko na lang. Na ngayon nga ay pinagkakalat niya na niloko ko raw siya. Dahil after 2 weeks naming hiwalay ay may bago na akong manliligaw. Ibang-iba yung ugali sa kanya, Mami Len. Advice ko lang sa mga girls dyan, huwag niyong hayaan na maging sugar mommy kayo sa relasyon at huwag kayong papayag na kayan-kayanin kayo. Babae tayo, hindi basta babae lang. Gusto ko lang po ng advice kung tama ba yung ginawa ko, Mami Len. Kahit na real talk ay tatanggapin ko. Letter sender, Bombi. Niregaluhan ka pero COD sa bahay nyo. Umabot kayo ng anniversary tapos treat mo pa. Yung sapatos na binili mo, ginawang armas sa'yo. At yung sinabihan mo lang na magtrabaho, binugbog ka na. Ito mas malala. Pati grocery sa bahay nyo, hinahakot. Kung hindi pa mambababa, hindi ka mauuntog. Ano bang pinasuso sa'yo ng nanay mo, kape ba? Parang walang sustansya yung kinakain mo, Neng. Ngayon tinatanong mo kung tama. Na parang nag-aalangan ka pa. I-adapt mo sa sarili mo yung advice mo, Neng, ha? Na hindi tayo basta babae lang. Ang pinakamasakit sa parte ng pagmamahal ay yung hindi ka nagtitira para sa sarili mo. Sabi nga ni Vice Ganda, minsan kailangan mong magmukhang tanga bago mo masabi na tama na kasi mukha ka ng tanga.